Tapos na ba ang dinastiya ng Oklahoma City Thunder? O ito ang simula ng mas malakas nilang pagbabalik? Mga ka-hoops, isang nakakagulat at emosyonal na balita ang gumulantang sa NBA. Ang isa sa pinakamahalagang bituin ng Oklahoma City Thunder na si Chet Holmgren ay hindi naitago ang kanyang nararamdaman matapos mawala sa koponan ang tatlo nilang mahahalagang kakampi. At ang mas nakakagulat, inihambing pa niya ito sa pagkawala ng isang miyembro ng kanyang pamilya. Pero hindi lang yan. Habang nalulungkot ang Thunder sa pagkawatak-watak ng kanilang championship core, may malaking reunion namang nagaganap sa Golden State Warriors na maaaring magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Western Conference. Ano ba talaga ang nangyayari sa dalawang NBA powerhouse na ito? Panoorin ninyo hanggang dulo dahil maaaring ito na ang simula ng pinakamalaking pagbabago bago magsimula ang 2027 NBA season. Simulan natin sa Oklahoma City Thunder. Sa isang charity event sa California, emosyonal na nagsalita si Chet Holmgren tungkol sa off-season ng Thunder. Ayon sa kanya, ang pag-alis ni Lu Dort, Aaron Wiggins at Isaiah Joe ay hindi basta simpleng trade. Para kay Holmgren, parang nawalan ako ng isang miyembro ng pamilya. Isang pahayag na nagpapatunay kung gaano katatag ang samahan ng kanilang koponan matapos manalo ng NBA Championship. Ngunit tulad ng sinabi niya, negosyo pa rin ang NBA. Walang koponang nananatiling buo magpakailanman. Si Lu Dort at Aaron Wiggins ay lilipat sa Atlanta Hawks, habang si Isaiah Joe naman ay maglalaro na para sa Detroit Pistons, bagamat masakit ang kanilang pag-alis. Sinabi ni Holmgren na masaya pa rin siya para sa bagong oportunidad na naghihintay sa kanyang mga dating kakampi. Ngunit bakit nga ba sila isinakripisyo ng Thunder? Simple lang ang sagot. Salary cap. Kinailangan ng Oklahoma City na gumawa ng mahihirap na desisyon upang mapanatili ang kanilang pangunahing roster. Dahil dito, nagawa nilang mapirmahan muli si Isaiah Hartenstein sa isang 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $75 million. Ipinapakita lamang nito na handang magsakripisyo ang Thunder ngayon para manatiling title contender sa mga susunod na taon. At kahit nabawasan ang kanilang lalim, nananatili pa rin silang kabilang sa mga pangunahing paboritong manalo ng NBA Championship sa 2027. Ngunit sariwa pa rin ang mapait nilang kabiguan noong nakaraang playoffs. Matapos maging kampiyon noong 2025, napatalsik sila ng San Antonio Spurs sa Game 7 sa Western Conference Finals. Ayon kay Holmgren, ang pagkatalong iyon ay naging paalala na walang shortcut sa pagiging kampiyon. Kailangan pa rin magsumikap araw-araw kahit walang kasiguraduhan ang tagumpay. Samantala, may magandang balita naman para sa Dub Nation. Opisyal nang nagbabalik sa Golden State Warriors si Gary Payton II matapos pumirma ng isang taong veteran minimum contract na nagkakahalaga ng $3.9 million. Ito na ang kanyang ika-7 season kasama ang Warriors. Kilala si Payton bilang isa sa pinakamahusay na defensive role players sa NBA. Noong nakaraang season, nakapaglaro siya ng 73 games at muling napatunayang napakahalaga niya sa sistema ng Golden State. Sa pagbabalik niya, lalo pang tumitibay ang plano ng Warriors na panatilihin ang kanilang veteranong core. Kasama ni Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Kristaps Porzingis, Al Horford at DeAnthony Melton. Malinaw na hindi pa rin sumusuko ang Warriors sa paghahabol ng isa pang kampyonato. Ngayon ang tanong, sino ang masanda sa 2027 NBA season? Ang Thunder na nagsakripisyo para sa kinabukasan o ang Warriors na muling pinagsama ang kanilang veteran core? I-comment ang inyong sagot sa ibaba. At kung gusto ninyo ng mabilis, malinaw at pinakabagong NBA updates, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod nating mainit na balita. Ako ang inyong ka-hoops at magkita-kita tayo muli sa susunod na NBA update.